tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding pag-atake ng militar ng Ukraine sa Crimea ang nag-iwan ng isang patay, kasabay ng magkahiwalay at napakahalagang pakikipag-usap ni Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay US President Donald Trump. Ang diplomatikong hakbang na ito ay naglalayong maghanap ng solusyon upang wakasan ang digmaang nasa ika-5 taon na ngayon habang patuloy pa rin ang marahas na labanan sa iba't ibang dako. Ayon sa mga opisyal na itinalaga ng Moscow sa Crimea, naganap ang pag-atake sa hilagang bahagi ng rehiyon na nagdulot ng pinsala sa ilang sibilyan. Kinumpirma ni Regional Governor Sergei Aksyonov sa kanyang Telegram channel na bukod sa nasawi, may 2 pang sugatan kung saan ang isa ay kasalukuyang nasa napakaseryosong kondisyon ngayon sa ospital. Bagamat hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang gobernador, malinaw na muling uminit ang sitwasyon. Sa mga nakalipas na linggo, kapansin-pansin ang pag-igting ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga pangunahing infrastruktura sa Crimea. Layunin ng militar ng Kyiv na tuluyang ihiwalay ang mahalagang peninsula na kontrolado ng Russia mula pa noong iligal na pagsasanib nito noong taong 2014. Ang paggamit ng long-range strikes ay nagpapakita ng kakayahan ng Ukraine na magdulot ng matinding pinsala at presyur sa Kremlin. Habang nagpapatuloy ang bakbakan sa lupa, ang labanan ay mabilis ding lumilipat sa diplomatikong arena. Ang magkahiwalay na tawag ni Zelensky at Putin kay Donald Trump ay nagpapakita ng malaking impluwensya ng Estados Unidos sa magiging direksyon ng digmaan. Ang dalawang pinuno ay nag-unahan sa paglapit sa bagong administrasyon ng Amerika upang ipaliwanag ang kani-kanilang posisyon at makuha ang suporta nito sa negosasyon. Sa kanyang opisyal na pahayag sa social media platform na X, ibinahagi ni President Zelensky na tinawagan niya si Trump upang batiin ito sa nalalapit na ika-250 taong anibersaryo ng kalayaan ng Amerika. Sinabi rin niya na naging magandang pagkakataong ito upang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon sa frontline kung saan nahaharap ang kanyang mga sundalo sa matinding opensiba ng mga puwersang Ruso sa silangan. Idiniin ni Zelensky na mayroong tunay na pag-asa na wakasan ang digmaang ito at ang determinasyon ng Amerika ay magiging napakahalaga sa prosesong ito. Nagkasundo rin ng dalawang pinuno na ipagpatuloy ang kanilang personal na pag-uusap sa gaganaping NATO summit sa Ankara. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng optimismo ng Kyiv sa kabila ng dumaraming hamon sa larangan ng digmaan at kakulangan sa armas. Sa kabilang banda, kinumpirma ng Kremlin na naging konstruktibo ang pag-uusap ni Vladimir Putin at Donald Trump sa telepono noong Sabado. Ang tawag na ito ay tumagal ng halos 1.5 oras na siyang ika-4 na pag-uusap ng dalawang pinuno sa taong ito. Ayon sa Moscow, tinalakay ng dalawa ang mga posibleng paraan upang makamit ang kapayapaan at ang mga kondisyon ng Russia para sa pagwawakas ng labanan. Inilahad ni Yuri Ushakov, ang Foreign Affairs Advisor ng Kremlin, na binati rin ni Putin si Trump at ang buong mamamayang Amerikano para sa kanilang anibersaryo ng kalayaan. Sa mahabang pag-uusap na ito, sinubukan ng Russian President na ilatag ang kanyang pananaw sa kasaysayan at ang mga dahilan kung bakit napilitan ng Russia na ilunsad ang kanilang tinatawag na espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Ayon pa kay Ushakov, muling ipinahayag ni Trump ang kanyang kahandaan na tumulong sa mabilis na pagpapatigil ng labanan at sa paghahanap ng mapayapang solusyon upang maresolba ang krisis sa Ukraine. Ang pangakong ito ni Trump na tatapusin ang digmaan sa loob ng mabilis na panahon ay isa sa kanyang mga pangunahing plataporma na ngayon ay sinusubukan niyang isakatuparan sa pamamagitan ng direktang diplomasya. Bilang bahagi ng pagsisikap na ito, inihayag ng Kremlin na ang mga itinalagang kinatawan ni Trump na sina Steve Witkoff at Jared Kushner ay magpapatuloy sa kanilang mga pagsisikap sa pamamagitan o mediation. Handa rin silang maglakbay patungong Moscow upang direktang makipagpulong sa mga opisyal ng Russia na nagpapakita ng seryosong hakbang ng bagong administrasyong Trump sa usaping ito. Gayunpaman, nilinaw ng tagapayo ng Kremlin na muling binigyang diin ni Putin ang kagustuhan ng Russia para sa isang diplomatikong solusyon, ngunit sa ilalim ng isang mahalagang kondisyon. Dapat umanong isaalang-alang at tanggapin ang mga kilala at pangunahing posisyon ng Russia. Kabilang dito ang pagkontrol sa mga teritoryong kanilang nasakop at ang pagtiyak na hindi sasapi ang Ukraine sa alyansang NATO.
Kasabay nito, bumatiko si Putin laban sa Kiev at sa mga kaalyado nitong European. Ayon sa kanya, ang mga bansang ito ay tila tumataya sa pagpapahaba at pagpapalala pa ng armadong tunggalian sa halip na maghanap ng kapayapaan. Inakusahan niya ang pamahalaan ng Ukraine na mas pinipili ang digmaan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at patuloy na makatanggap ng bilyon-bilyong dolyar na tulong militar. Ikinatwiran ni Putin na ang tinatawag niyang Party of War o Partido ng Digmaan sa Europa ay kumikilos batay sa isang maling pananaw sa pangkalahatang sitwasyon sa ground. Ayon sa kanya, hindi nauunawaan ng mga pinunong kanluranin ang tunay na kalagayan sa frontline at ang lakas ng militar ng Russia na nagiging dahilan upang magpadala sila ng mas maraming armas na nagpapahaba lamang sa pagdurusa ng mga tao. Idinagdag ni Ushakov na ibinahagi ni Putin kay Trump ang umano'y tunay na sitwasyon sa larangan ng digmaan. Sa bersyon ng Russia, kumpiyansa raw na sumusulong ang kanilang mga sandatahang lakas at sunod-sunod na pinalalaya ang mga pamayanan mula sa kontrol ng Ukraine. Ang ulat na ito ay naglalayong ipakita kay Trump na ang Russia ang may hawak ng bentahe sa labanan at hindi sila basta-basta susuko sa mga negosasyon. Espesyal na binanggit ng pinunong Ruso ang pagkakabihag sa kuta ng Ukraine sa Kostiantynivka. Inilarawan niya ito bago rito bilang isang napakahalagang hakbang tungo sa ganap na pagpapalaya ng buong rehiyon ng Donetsk. Para sa Moscow, ang pagkontrol sa bayang ito ay magbubukas ng daan upang tuluyang mapatalsik ang mga puwersang Ukrainian sa silangan na siyang pangunahing layunin ng kanilang kampanyang militar. Gayunpaman, mabilis na itinanggi ng Kyiv ang pahayag ng Russia tungkol sa pagbagsak ng Kostiantynivka. Sa isang opisyal na pahayag sa Telegram, muling inulit ng General Staff ng Ukraine na ang lungsod ay nananatili sa ilalim ng kanilang buong kontrol. Ayon sa kanila, matagumpay na nadepensahan ng mga sundalong Ukrainian ang kanilang mga posisyon laban sa sunod-sunod na pag-atake ng mga infantry ng kaaway. Mariinding binate ni President Zelensky ang mga claim na ito at tinawag itong isa na namang kasinungalingan ng Russia na naglalayong maghasik ng takot at lituhin ang publiko. Ayon sa pamahalaan ng Ukraine, ang pagpapakalat ng mga maling balita tungkol sa kanilang mga tagumpay sa militar ay bahagi ng propaganda ng Kremlin upang pagtakpan ang kanilang sariling malalaking pagkalugi sa mga tauhan at kagamitan. Sinuportahan din ng mga kanluraning analista at opisyal ang pananaw na ito. Ayon sa kanila, bagamat may ilang limitadong pagsulong ang Russia, ang kanilang opensiba ay halos huminto na sa mga nakalipas na araw because sa matinding paglaban ng Ukraine at kakulangan sa lohistika. Ang paggamit ng Ukraine ng mga long-range strike ay lalo pang nagpapahirap sa supply ng Russia na nagpapakita ng kahinaan ng depensa. Ang komplikadong sitwasyong ito ay nagpapakita ng isang malaking hamon para sa darating na administrasyon ni Donald Trump. Habang nagpapatuloy ang madugong labanan sa lupa, ang diplomatikong pakikipag-usap ay nagiging mas masalimuot dahil sa magkasalungat na ulat mula sa magkabilang panig. Ang paghahanap ng kompromiso na katanggap-tanggap sa Kyiv at Moscow ay mangangailangan ng pambihirang husay sa negosasyon. Sa pagtatapos ng ating ulat, nananatiling nakatutok ang buong mundo sa mga susunod na hakbang ng mga pinunong ito. Habang ang mga diplomat ay naghahanda para sa mga posibleng pag-uusap, ang mga ordinaryong mamamayan sa Crimea at sa buong Ukraine ay patuloy na nagbabayad ng pinakamataas na presyo sa digmaang ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating balitaan dito lamang sa ating programa ngayon.